Alam nyo mga kaibigan, mga kapatid, may mga pagkakataon talaga na tila ba sobrang bigat ng buhay. Na pag dumating na yung mga matitinding problema sa atin, ay talagang manglulupaypay ka naman talaga. Pero alam nyo mga kaibigan, mga kapatid, hindi sa lahat ng pagkakataon ay dapat nang lulupaypay tayo. Tignan na lamang natin itong napanood natin sa video na ito. Kung paanong silang mag-ama ay nagsusumikap na gustong lumaban sa buhay na ito. Samantalang maraming tao ngayon na hindi na nagiging patas sa buhay. Pero kung makikita lang natin, meron pa nga mga tao na wala silang natutulugan, walang sariling bahay, sa lansangan lang sila natutulog. Samantalang tayo sa biyaya ng Panginoon ay meron pa rin mga natutulugan, kumakain ng 3 beses sa isang araw. Pero minsan, tayong mga tao ay napakarami pa rin nating reklamo sa ating buhay. Anong point mga kaibigan, mga kapatid? Lahat naman talaga tayo ay dadaan sa problema. Ikaw man ay Kristiyano o hindi, ikaw man ay mananampalataya ng Panginoong Jesucristo o hindi, lahat naman tayo ay dadaan sa problema. Pero minsan niisipin lamang natin mga kaibigan, yung biyaya sa atin ng Panginoon, yun lang gisingin tayo ng Panginoon sa kada umaga, ay blessing na po yan mga kapatid. Hindi naman laging pera ang usapin pagdating sa blessing. Kahit kung makikita lamang natin, kung magmumuni-muni lamang tayo kung ano ba yung naging blessing sa atin ng Panginoon sa araw-araw. At kung makikita natin, yung sitwasyon ng iba ay mas malala pa kaysa sa atin. Pero tayo, pag may dumating lang na konting problema, ay parabang mas nang lulupaypay pa tayo kaysa sa mga ganyang klaseng tao. Minsan lang akala natin na sobrang bigat na ng pinagdadaanan natin. Pero kung titignan lang natin yung sitwasyon ng ibang mga tao, matindi rin ang kanilang pinagdadaan ng problema, pero nananatili at nagpapatuloy pa rin sila dahil ganyan ang buhay, kaibigan, kapatid. Habang nandito tayo sa mundo ay makakaranas talaga tayo ng mga ganyang bagay. Hindi nangangahulugan na pag nangyari sa atin ng bagay na yan ay titigil na lamang tayo at magmumukmuk na lang tayo, kundi mas mahalaga na tayo ay laging nagsusumamo sa ating Diyos. Lagi dapat tayong nakasandal sa ating Panginoon dahil sinasabi ng Biblia, dapat ibinibigay natin ang buong tiwala natin sa Diyos. Dapat sa ating Panginoon lamang tayo nagpapahinga dahil siya lang ang kayang magbigay ng kapahingaan sa atin sa tuwing tayo ay napapagod at nanlulupaypay na. Magsiparito sa akin kayong lahat na nangapapagal at nabibigat ang lupa, at kayo'y aking papagpapahingahin. You see, ang ating Panginoon, ang ating tunay na kapahingahan sa lahat ng mga kabigatan at mga problema at suliranin na nararanasan natin sa araw-araw. Dahil normal yan mga kaibigan, kung nakakaranas ka niyan. Dahil yan pa nga ang mas maglalapit sa atin sa Panginoon sa mga problemang dumadating sa atin. At sa lahat ng mga pagsubok ng buhay, yan pa nga ang magpapatibay ng ating pananampalataya sa ating Diyos. Sapagkat napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito ay hindi karapat-dapat maitumbas sa kaluwalhatiang mahayag sa atin. Alam niyo po ang sinasabi ng Biblia, sa lahat ng mga problema at kabigatan nararanasan natin sa mundong ito, ay hindi po yan maihahalin tulad o magiging katumbas man lamang ng kaluwalhatian na ating matatanggap kapag kapiling na natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya't mga kaibigan, kapatid, ibig sabihin lamang yan, we are passing through sa mundong ito. Lahat tayo makakaranas ng kabigatan ng problema. Pero lagi mong iisipin dahil tinanggap mo na ang ating Panginoong Jesucristo, merong magandang wakas na mangyayari sa atin. Pagkatapos natin dito sa mundong ito, ay makakapiling na natin ang ating Panginoong Jesucristo. At yan yung sinasabi na hindi maihahalin tulad sa lahat ng nangyayari sa atin sa mundong ito. Yung kaluwalhatian na maihahayag sa atin sa panahon na yan. Dahil bakit? Lahat ng meron dito sa mundong ito ay pansamantala lamang. Lilipas lahat ng yan. Lahat ng mga material na bagay na na-invest mo, lahat ng pinagpaguran mo, pinagsakripisyuhan mo, ay lilipas din lahat yan. Pero alam mo, ang hindi lilipas, ang salita ng Diyos, at ang Diyos ang nangako na meron tayong kapahingahan sa Kanya. Ang Diyos ang nagsalita na meron tayong mansyon na tutuluyan sa langit. Lalakad tayo sa ginto, mga kaibigan, mga kapatid. Kung ano yung pinagpapagalan natin dito sa lupa, yung kayamanan, yun ay lalakaran lang natin pagdating sa kaharian ng Diyos. Kaya't hindi dapat tayong mabagabag sa lahat ng mga problema dumadating sa atin, kundi lalo't higit na isipin natin na yan ang magpapatibay sa atin sa relasyon natin sa atin sa Panginoon. At lahat ng problema ay ituring mong blessing dahil yan din naman ang magtuturo sa atin sa buhay na ito. Kaya't magpakatibay ka lang, kaibigan, kapatid, dahil pagkatapos natin sa buhay na ito,
ay wala na tayong sakit, hindi na tayo malulungkot, wala nang iiyak, wala nang tatangis. Dahil meron na tayong kapayapaan pang-eternal. At hindi ka na mapapagod pa at wala nang problema dahil kapiling na natin ang ating Diyos. Nawa naging pagpapala po ang mensaheng ito. Maraming salamat po and God bless you all.